pastor, Lord. Kung sino man dumarating, Panginoon, na nalulungkot, Lord God, at nasusugatan at nag-struggle, I pray that let there be a surge of the Spirit of encouragement in this place tonight. In the mighty name of Jesus Christ, we declare the victory in Jesus' name. One more time, give the best worship. The best worship to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you so much for standing. You may be seated, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Naniniwala ako, mga kapatid. Naniniwala ako na ang mga kasama natin ngayon, we are all familiar sa story ni Jacob. And I don't need to narrate, deeper or further. Alam ko, naiintindihan niyo na. But let me summarize to you the life of Jacob. Okay, everybody say Jacob. Jacob. Summarize ko sa inyo ang buhay ni Jacob from this beautiful poem. Ito po ay titanos tula galing sa mga bata. Amen. Ito ang sabi nila, mga kapatid. English poem. Sabi nito, ito, story ni Jacob. Summary, alright? Liar, liar, pants on fire. Jacob's lies were awfully dire. Jacob was cunning and keen, though his tricks were sometimes mean. But Jacob was part of God's great plan to love and forgive every woman and man. Jacob is not a choice material for a religious leader, but God makes the choice. God chose the cheater. If this is weird and disgusting to you, then you must also wonder, why did God choose you? Hallelujah! Let's go straight forward, mga kapatid. Wala tayo dito ngayon sa church because we were righteous, we were spiritual, we were faithful. Let's be honest, we are disgusting people, mga kapatid. We all have come short, mga kapatid, falls into the glory of God. Tayo mga kasalanan, we are not here because we are good. We are here because Jesus is good, because Jesus is great, and because Jesus is powerful. Dito tayo, we are, something special or something extraordinary in the eyes of God, mga kapatid. Lahat tayo dito ay dahil lang sa grasya at sa mercy ng ating Panginoon, mga kapatid. Despite our flaws and flops, hallelujah, ni Jacob ay ginamit pa rin siya ng Diyos, mga kapatid. And he played a very important role to the economy of God. Na kahit tayo magtatanong tayo, bakit mo pinili yung mga ganyang tao? Because tayo dito, mga tao, we have our own standard of sino ba ang worthy dito? Sino ba ang deserving para dito? Sabihin ko sa inyong totoo, none of us is worthy, mga kapatid, here. None of us is worthy to stand up here. And I'm going to encourage someone, kung meron sa inyo dito, nahiya kayo mag-worship, dahil feeling nyo hindi kayo worthy, hindi nyo nagigets. Yun ang point ng worship. The point of worship is not about the worthiness of the worshiper. Worship is about the worthiness of the one you worship. Kaya ako nag-worship kasi alam ko hindi ako worthy for Him, but He gives me the privilege to worship Him. Kaya ako nag-preach, hindi dahil worthy ako mag-preach, but God gave me the privilege, the grace and the mercy of God. At alam niyo ba sino yung mga hindi nag-worship sa church? Yung feeling nila worthy sila. Yung feeling nila holy sila. Malinis sila. Hindi ako naninigarilyo. Hindi ako nanginom ng alak. Pero chismoso ka. Chismosa ka. Bastos ka, mga kapatid. Lahat tayo dito may mga kanya-kanya tayong issue, mga kapatid, sa ating buhay. That's why none of us is worthy. Kaya pag hindi ka na worship, parang sinasabi mo na worthy ka, mga kapatid. Pero sa mga tao dito na alam nyo na hindi kayo worthy mabuhay, na hindi kayo worthy makarating dito, you ought to give the best worship right now. Kaya pag pumasok ako sa church, grabe ang worship ko. Why? Because I know I'm not worthy to be here, but God called me anyway, mga kapatid. I know I don't deserve the grace and the love.
us less than what we deserve. Aha. Amen. Kung pero saan ka ng Diyos, hindi yun talaga ang deserving mo eh. Bininayinusan na niya yun eh. It is less than what we deserve. Ah. Kung talagang magbabasihan tayo sa kung anong deserving ka, talagang we deserve that. Mga kapatid. Right. Paano kaya mga kapatid ko ang Panginoon ipakita dito sa screen yung lahat ng ating kasalanan? Aha. Siguro magtakbuhan na kayo ngayon mga kapatid. None of us is worthy in the presence of God. But I'm thankful mga kapatid that we serve the God of Jacob. Hallelujah! Pinili nila si Jacob not because Jacob is qualified. Pinili nila si Jacob because God is merciful. Hallelujah! Nagalit niyo ako mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon, yung binasa natin sa Hebrews, si Lolo Jacob. Mayroon nga nito. Matanda na siya mga kapatid. Alam niyo, ang ganda ng floor niyo, ang dulas. Hallelujah. Matanda na mga kapatid, si Lolo Jacob. Pilay-pilay na siya. And the Bible says, when he worshiped with leaning on his staff. Ganun siya mga kapatid. Ewan ko anong itsura niya. Pero the Bible says, mga kapatid, when worship niya, and I believe, yung mga apo niya, yung mga batang yan, mga makukulit, tinatawanan yung lolo nila mga kapatid. Sabi nila, Lo, nakakatawa ka naman maglakad. Inaasar nila, binubuli nila, ginagaya nila mga kapatid, paano maglakad yung lolo Jacob nila. At lalo na mga kapatid, tuwing umaga, tuwing magpipraise and worship na yung lolo nila, tinatawanan nila. Ba't ganyan yan? Ba't ganyan magpuri yan? Para siyang Michael Jackson na may arthritis. Para siyang Elvis Presley na walang paa mga kapatid. Pero lahat ng pang-aasar nila kay Lolo Jacob nila ay natigil nung simula na kwento ni Jacob yung story behind the limping. Kasi ganyan ang mga tao mga kapatid. Mabilis mag-judge kahit hindi pa alam ang whole story. Kaya pag-usapan namin kanina ni Pastor Oji, ang tao ayaw kasi mag-isip, that's why they choose to judge. Hallelujah! Para si Pastor Oji lang ata nang nakikinig sa akin, mga kapatid. Hallelujah! Ayaw natin mag-think deeper, that's why we choose to judge. Mahilig ka mag-husga, mga kapatid. Good job, kasi pag mag-husga ka, you don't need brain, mga kapatid. Kahit ang mga judger for the brainless na mga. You don't want to dig deeper, mga kapatid. Hallelujah. And they criticize and laugh on how Jacob prays. Pero mumiti lang si Jacob, mga kapatid. At ang sabi ni Jacob, you laugh at my praise because you don't know my pain. Tinatawanan niyo ang pagsamba ko dahil hindi niyo alam yung pinagdaraanan ko, mga kapatid. May something na magiging kakaiba sa pagpupuri mo. Kung galing ka sa pain, galing ka sa heartaches, galing ka sa brokenness. May magnitude yung pagpupuri mo may depth, may lalim. Pero yung pagpupuri lang mga kapatid, ngayon kasi ang pagpupuri ng kabataan nakabase sa beat. Mas malakas yung beat, mas revival. Yun ang mga kapatid. Pero Pastor Mark, hindi ko ipagpapalit yung mga old songs sa mga modern songs ngayon. I mean, hindi ako against sa mga modern songs. Masaya naman, mga kapatid. Pero iba yung lalim ng mensahe ng mga old songs. Why? Kasi may depth, may story behind those songs. On a hill far away stood an old rugged cross. God is so good to me. Sometimes the clouds hang low. Sometimes I don't see Him go. And I ask the question, Lord, why so much pain? But He knows what's best for me. Although I cannot see. So I just say, thank the Lord. I can't complain. Yung mga oceans, mga kapatid, ay galing sa lalim ng puso, galing sa lalim ng brokenness, galing sa lalim ng pain, kaya yung impact nila will always be kindness. Iba yung mga lyrics before.
Pero yung mga lyrics ngayon, freedom 7 times. Wala ako against dyan mga kapatid. Hindi ko masisisi ang bagong generation kung gusto niyo yan mga kapatid. But time will come, you need to recap and reminisce mga kapatid those beautiful old songs na sila ang foundation. Oh God. Hindi na tayo nalagpas dyan mga kapatid. Masyado tayo tumatagal. Nagagalit lang ako. So, after nila lait-laitin yung sayaw ni Jacob, kwento ni Jacob ngayon yung kanyang dark past. Kwento ni Jacob kung paano niya ninakaw yung birthright at yung blessing na intended para kay Esau. Kwento ni Jacob yung kanyang pagsisinungaling at pangluloko niya sa kanyang tatay mga kapatid na bulag na si Isaac. Kung paano silang dalawa ng nanay niya pinagtakpan ang kanyang kalokohan mga kapatid. Hallelujah. But here's the very important thing na natutunan ko kay Jacob mga kapatid. One of the precious lessons that you can learn from Jacob is that nothing in this life is worth cheating for. Wow. Wow. I like it. Although ma-enjoy mo yan momentarily, pero yung consequence it's going to be a lifetime. Dahil dad, nakuha nga niya yung birthright, yung blessing. Kinabukasan, takbo naman siya. Hindi niya rin na-enjoy yung birthright at yung blessing niya mga kapatid. Nothing in this life is worth cheating for. Kahit anong pandaraya mo mga kapatid, hallelujah. Bagamat naging successful ang pag-cheat ni Jacob, pinagbayaran niya to. He was forced to run for his life. He was forever separated sa kanyang family at never na niya ulit nakita yung kanyang father at yung kanyang mother mga kapatid. Lahat ng kalokohan ni Jacob ay nag-backfire sa kanya. Kaya anong ginagawa ni Jacob sa buong buhay niya? Parang kay Forrest Gump. Run, Forrest, run! Kay Jacob, sige siya takbo mga kapatid. Takbo siya, palayo kay Esau, takbo, takbo siya ng takbo mga kapatid. Tapos mamaya-maya, after ilang years, niloko niya si Laban. Galit na galit mga kapatid si Laban. Saka takbo na naman siya, takbo na naman, palayo kay Laban. And then isang gabi dahil maraming nakakatawa dun. Akala niya yung kinikis niya ay si Rachel. Pagtingin niyo, batik na. Ang pangit nito, takbo na naman siya. Ang pangit nila yan. Takbo siya ng takbo mga kapatid. Hallelujah. Sige, takbo ng takbo si Jacob. Sa buong buhay niya, wala siyang ibang ginawa, kundi tumakbo lang ng tumakbo at tumakas sa mga kasalanan niya, sa mga kalokohan niya mga kapatid. Jacob was a con man, a cheater, and a deceiver. But God has chosen him as an instrument in spite of his weaknesses. Hallelujah. As a matter of fact, mga kapatid, pinili na ni Lord si Jacob, mga kapatid, na prophesy na. Pinili na siya ni Lord bago pa siya ipinanganak. God has already chosen him before he even done anything worthy to be chosen of. Pinili na siya ng Panginoon, mga kapatid. Kaya ang message sa life ni Jacob, hear me, ay hindi para i-magnify ang kasalanan ni Jacob, kundi para i-magnify ang extravagant grace of God. Kahit sinasabi dito sa story ni Jacob na kahit ang isang tao loko-loko, pasaway, scheming rascal, ay pinuhusan pa rin ng favor ng ating Panginoon. Ito ang mystery ng kanyang kalooban, mga kapatid. Most of the time, God will use people na hindi pasok sa human standard at sa human qualifications. He uses people na hindi ka makapaniwala na gagamitin ng Diyos. At marami tayo yan. Dad, Mr. OG, mga classmate natin sa Bible School. Sino pa yung pinakapasaway, bugo, mga kapatid, pinakawalang utak? Masabi ko, gagamitin ba ng Diyos ng tao? Antayin mo after ilang years, sila ang ginamit ng Diyos. At madalas, hindi naman palagi, madalas, sino yung pinupuri sa Bible School, sino yung sinasabi, may future to, may future to. Sila yung nawala. That's the mystery of the will of God, mga kapatid. Alam niyo ang Panginoon, lagi niyang kinakampihan yung mga ina-underestimate. Lagi niyang kinakampihan yung mga kinaiinisan, mga kapatid. Sabi doon sa Bible, di ba?
when God saw that Leah was hated, biglang naging baby machine. Sunod-sunod na anak ang nabigay niya, mga kapatid. So kung ikaw ay kinaiinisan ng mga tao, get ready. God is going to bless you right now. Kung minamaliit ka sa school mo, minamaliit ka ng tatay mo, minamaliit ka ng magulang mo, let me tell you, meron dakilang Diyos na kaya tayo sila. God has chosen the foolish things of this world to confound the wise, and the weak things of this world to confound them that are mighty. Upang pahiyain sila. Di ba mga kapatid, pag may kilala kayong tao na magaling at matalino at ginamit ng Diyos, sasabihin mo, ginamit niya ng Diyos kasi magaling talaga siya. Eloquent siya, aray siya. Pero yung taong bobo, yung taong alam mong mabagal yung utak, mga kapatid, yung taong mali-mali yung grammar, pag makita mong gamitin ng Panginoon, masasabi mo talagang, si Lord talaga yun. Dahil alam kong buo yan. Pero ngayon, grabe ang pagpagamit ng ating Panginoon. And it's crazy, mga kapatid, Dad Mario, nagtataka ako. Bakit, kung kailan nagkakaroon ng education yung mga pastors ngayon, nagkakaroon ng knowledge, parang bumababa yung power, mga kapatid. Samantalang naabutan ko pa, kahit nung bata pa ako, naabutan ko pa yung mga pastors natin before, mga kapatid, na hindi mga college graduate, hindi maayos yung grammar, hindi magaling yung English, mga kapatid, that once they stood in the pulpit, you can feel the power of God! You can feel the glory of God moving in your life! Dahil hindi ba sila magaling sa academics, pero yung prayer life nila, yung dedication nila, yung time nila sa presensya ng Panginoon, na sinasabi nila, Lord, hindi kami mga aral, we need you, God! Kaya hindi ko makalimutan sabi ng Father no Earl, kung ginamit ako ng Diyos na hindi ako nag-graduate ng college, dapat gamitin ka rin ng Diyos kahit graduate ka ng college. Just make it sure na ang pagiging academic mo will not stop you from being apostolic, mga kapatid. Be careful sa foolishness of this world. Yung wisdom sa mundong ito, huwag kayong mamangha dyan, mga kapatid. Yung psychology na yan, ang philosophy na yan, huwag kayong mamangha dyan. Lahat yan ay foolishness in compare, mga kapatid, to the scripture of the Word of God. I know what I'm talking about, mga kapatid. And I witness many times kinikriticize ako, mga kapatid, doon aral ako sa college, St. Mary's College. And time comes na nagkaroon doon, Pastor Oji, ng contest school. Talent show. Talent daw. Mandatory. Kailangan lahat. Hindi naman ako marunong kumanta. Sabi nga ni Pastor Mario, kay Pastor Dave, kahit tumura ka, wala sa tono. Kahit tumura ka, sintonado. At hindi rin ako marunong sumayaw. Hindi naman ako nakakaya, mga kapatid. Kadiri, para tayong uod na mataba, mga kapatid. Pag sumayaw. Anong ginawa ko, mga kapatid? Isa lang naman ang talent ko. Nag-preach ako. Akala nila kung anong talent ko, biglang kinuha ko yung Bible at nag-preach ako, mga kapatid. Sa harapan ng mga madre, sa harapan ng mga pare, at ang sabi ko, mga kapatid, ang title ko, Religion is not enough! Yung relihiyon nyo ay hindi kayo kaya iligtas. Kailangan magkaroon kayo ng relasyon sa Diyos. Automatic boom, talo ako, mga kapatid. Controversial yun, pinag-usapan yun, pinausap ako ng advisor ko, pinagalitan ako, pero nanalo pa rin ako. Why? Dahil dalawang classmate kong lesbian ay nagpabaptay sa pangalan ng Panginoon. Ay nagpabaptay sa pangalan ng Panginoon. After that, mga kapatid, God can still use you kahit hindi ikaw ang pinakamagaling. God can still use you kahit hindi ikaw ang pinakamatalino. Hindi sila naghahanap ng mahusay, ng maganda. Tingin nyo na-impress ng Diyos bakit gwapo ka? No. Tingin nyo na-impress ng Diyos dahil talented ka? God is after for those that are hungry for Him. Yes! Oh God, malalayo na ako, mga kapatid. Hallelujah. So mga kapatid, Apostle Paul brilliantly quoted in Romans chapter 9.
If you have Romans chapter 9, mga kapatid, basahin natin. Romans chapter 9. Sabi ni Apostle Paul, mga kapatid, Romans chapter 9, verse 13. As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. What shall we say then? Is there unrighteousness with God? God forbid. For he saith to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy. Amen. Kung kanino ko gusto mahabag, mahabag ako. And I will have compassion on him, I will have compassion. So then, it is not of him that willeth, nor of him that runneth. Ano sabi doon? But of God, sheweth mercy. Yes. Amen. Anong point ni Apostle Paul dyan, mga kapatid? Wala kang karapatan questionin ng Diyos kung sino ang gusto niyang gamitin. Wala kang karapatan questionin ng Diyos. Sasabihin mo, bakit yan? Alam kong history niyan, alam kong past niyan. Wala kang karapatan to question sino gustong gamitin ng Diyos. Hallelujah. He is a cheater, a deceiver, pero nung na-encounter niya ang Diyos, mga kapatid, dahan-dahan nagkaroon ng transformation ang buhay ni Jacob. From Bethel to Peniel, mga kapatid, and then later on, El Bethel, God has given Jacob the greatest breakthrough of his life, mga kapatid. Lahat ng kanyang broken years at bad reputation and mistakes were all reversed, because of the power of God. Let me encourage you, young people, the faithfulness of God is greater than your failures. I don't care how dark and how ugly your yesterday is. God's plan for you and your future for you will outshine it all. Because it's not about who you are and what you do. It's about who God is and what He can do in your life. Oh God. Marami sa inyo dito ang katulad ni Jacob, mga kapatid. Hindi kayo simples tulad ko that I grew up in a Christian family and Christian heritage. Pero marami sa inyo, mga kapatid, yung buong upbringing nyo, lumaki kayo sa ungodly environment. At marami sa inyo, may mga childhood trauma. I'm so sorry kung meron. Maaaring meron na ibang, you were molested or raped or abandoned. Maaaring ang iba sa inyo, you were slaved by cocaine, alcohol, drugs, gambling, fornication, and adultery. At ngayon, pumasok ka dito sa church. Nanliliit ka, mga kapatid. Pakiramdam mo, you are unworthy to receive anything from God. Kasi alam mo kung gaano ka karumi. Na-intimidate ka dahil alam mo, hindi ka spiritual, hindi ka righteous na tao, at nahihiya kang lumapit sa Diyos. Kahit magtaas na ng kamay, hindi mo magawa. Kasi napipigilan ka dahil alam mo, nakakahiya ang ginawa mo within Monday to Thursday, mga kapatid. But I have a message for you again, my friend. We serve the God of Jacob. He is the God of the messed up. He is the God of the broken. None of your dirt and your ugliness can stop the divine power of God to bring your life in restoration. I want to encourage you. Kung tingin mo hindi ka gagamitin ng Diyos dahil sa status mo ngayon, let me tell you, God can change you. God can restore you. God can redeem you. Ang weird lang, mga kapatid, no? Kasi may habit si Lord mamili ng mga flawed people. Mga palpak na tao, mga kapatid. Pero alam niyo ba anong maganda sa mga palpak na tao? They don't have anything to boast. Flawed people embrace the reality that I am because of the grace of God. I feel the spirit of encouragement right now, mga kapatid. Let me encourage you, hanggat may buhay, may pag-asa, mga kapatid. Hanggat may buhay, may pag-asa. Maaaring ang ibang tao, ang paningin sa iyo ay basura ka na lang. Pero sa Diyos, you will always be a child in His eyes. He gave His life for you. He died on the cross for you. He gave His name. He gave His blood. And He saw you as worth saving for. Because He looked beyond our
Pag may kasalanan ka, nahihiya kang magsimba. Nahihiya kang lumapit. Pero sinasabi ng Diyos, huwag kang mahiya. Hindi ako tumitingin sa iyong pagkakamali. Hindi ako tumitingin sa iyong kahinaan. Hindi ako tumitingin sa iyong shortcomings. Maging honest ka lang sa akin. And I can use you. At alam niyo ba paano binago ng Diyos si Jacob? He changed Jacob's life by breaking Jacob's tie. Nung binali siya, mga kapatid, dahil ang pattern ng Panginoon, the best way to find your wholeness is through brokenness. In Genesis chapter 32, Pastor bago niya mamit ang Diyos, inutusan muna siya ng Diyos harapin yung kanyang greatest nightmare. Alam niyo ba anong greatest nightmare ni Jacob? Grabe to si Lord, lakas din mag-trick, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon kay Jacob, Jacob, after 20 years, Jacob, balik ka kay Esau. Sabi ni Jacob, oh my God, bakit ako babalik doon? I can still remember, fresh pa rin sa isip ko, 20 years ago, kung paano nang gaganaiti si Esau sa akin. Gusto niya akong patayin. I can still remember, nakikita ko ang fire sa kanyang mga mata. Na galit si Esau sa akin. Dahil dinaya ko siya at niloko ko siya. Tapos ngayon, Lord, sasabihin mo na balikan ko siya at harapin ko siya. It's weird, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. At nung tumakbo yung messenger ni Jacob, mga kapatid, papunta kay Jacob, loko-loko din tong messenger na to. Ang sabi, mga kapatid, ng messenger, si Esau, nakita namin, paparating na siya. At ang sabi, with 400 men, nakasama niya. Si Jacob, nanginig yung tuhod niya, mga kapatid. Nangurog ang tuhod ni Jacob. Iyak si Jacob kay Lord. At ang sabi ni Jacob, oh God, deliver me from Esau. Natatakot siya dahil baka patayin siya ni Esau. At natatakot siya, baka patayin yung mga anak niya. Nagaling kay Rachel, kay Leah, kay Bilha, kay... Sino pa? Sino pa? Yung bitbit niya yung buong barangay ng pamilya niya, mga kapatid. Hallelujah! Takot na takot si Jacob. Alam niyo, mga kapatid, minsan kailangan nating matakot at kabahan. Because that is the time we learn to lean on Him. Alam niyo ba, mga kapatid, anong nangyaring pagbabago kay Jacob? Pastor Oji? Nung immature si Jacob, lagi siyang takot. Pero nung nag-mature na si Jacob, nung humatarap siya ng problema, he kneeled. Dahil nung immature siya, lagi siyang nakarely sa kanyang sariling strength. Lagi siya nakarely sa kanyang kakayahan. Pero nung binago siya ng Diyos, natuto na siyang lumuhod. At sabi niya, right now, my strength is gone! And I need you, God! Deliver me from Esau! Kaya dapat mag-pray tayo lagi araw-araw eh. Ang prayer, hindi naman yan para magmukha tayong reliyoso. Ang prayer ay pagpapakita ng God, hindi ko kaya, Lord, pag wala ka, Panginoon. Anong gagawin ko sa buhay ko kung wala ang presensya mo? Anong gagawin ko sa buhay ko, Lord, kung wala ang presensya mo, God? I need you, Jesus! Listen to me, young people. Lahat ng may Facebook, nasa kamay, mga kapatid. Lahat may Facebook, nasa kamay. Listen to me. Pag meron kayong problema, huwag kayong tumakbo at mag-rant sa Facebook at sa social media. Why are you looking for people's sympathy when you've got the comfort of the Lord? Bakit kailangan mo ng simpatya ng tao kung ang yakap ng Diyos ay nandyan naman palagi? 24/7 available sa iyo.
learns to cling to God. At nakakatawa pa, Daddy Mario, habang nagpe-pray si Jacob in a dark, spooky night on the desert, in the middle of twilight, suddenly, biglang may wrestler na dumating. Biglang ni-wrestling si Jacob, mga kapatid. At hindi lang siya ni-wrestling, binali pa yung kanyang itak. Binali yung kanyang buto, mga kapatid. Nung una, hindi naiintindihan ni Jacob what is going on. Harapin ko nga si Esau bukas eh. Kailangan kong tumakbo ng malakas. Pinilayan pa ako. Paano na lang to? He was so perplexed and puzzled, mga kapatid. But Jacob didn't know. If he wants the courage to face Esau, he must face God first. Why? Dahil pag may encounter ka sa Diyos, walang tao ang ma-intimidate ka. Walang tao ang matatakot ka, mga kapatid. Walang tao ang magdadasal sa heart attack when you've got an encounter with God. Sakit! Nangingilipit si Jacob, mga kapatid. Humahagulgul siya. Pero hindi niya alam yung pain na yon ang simula ng kanyang breakthrough. Akala ni Jacob ang kalaban niya ay si Laban or si Esau. Ngunit na-discover ni Jacob na ang totoong kalaban niya ay siya. Ay si Jacob. At bakit kalaban ni Jacob si Jacob? Hindi dahil mahina si Jacob, but because Jacob was too strong, mga kapatid, to fight. Therefore, the angel touched the hollow of Jacob's thigh and crippled him, mga kapatid. Pinilayan siya, mga kapatid. Ang strongest muscle ng isang runner ay ang kanyang thigh. At yung kanyang greatest strength, ang greatest weapon is just vanish. Oh, wala na. Hindi ka na makakatakbo, Jacob. Wala nang run, Jacob, run. Nilagay siya ng Diyos in a place of utter, absolute, complete brokenness. Na ang tanging meron lang siya is to cling on the Lord. But remember, mga kapatid, it is only when we are empty that God can fill us. Later on, naintindihan ni Jacob that what meant to hurt him is intended to bless him. At nung na-discover ni Jacob that this is God, sabi ni Jacob, I will not let thee go except thou bless me. Naghahanap ang Diyos ng mga young people ngayon na uhaw sa kanya, mga kapatid. At sasabihin, Lord, hindi ko tatapusin ang gawain na ito without you blessing me. Because I'm a sinner, God. I'm totally disqualified. At alam mo ba, Pastor Loreto, bakit hindi ni-let go ni Jacob yun? Itong pinagusto ko. Bakit hindi ni-let go ni Jacob yun? Because for the first time in his life, he could get a blessing legally. Lahat ng nakuha niya, ninakaw lang niya sa kuya niya. Pero wala pa yung sariling kanya, mga kapatid. His life was known for getting something by cheating and cheating and cheating, mga kapatid. Hallelujah. At na-realize ni Jacob, ito na good news. Ito na ang blessing na hindi galing sa cheating. Ang totoong blessing ay hindi galing sa cheating, mga kapatid. Pag sa'yo ay para sa'yo, pag hindi para sa'yo ay hindi para sa'yo. Huwag mong kunin, mga kapatid, yung hindi para sa'yo. Ang totoong blessing ay yung nakukuha mo sa wrestling. Sa wrestling ng pain, sa wrestling ng loneliness, sa wrestling ng prayer. Kahit tayo kahagi yung process, kahit tayo masakit yung process, at least sa'yo yun. At least galing sa'yo yun. At least hindi pa rin yun.
many years, lagi na lang ako ng tarhaya. For many years, I've always been cheating. For many years, I've been lying. This is the time that I can get what's mine. This is the time that I can get what's mine. God crippled him to crown him. God break him to bless him. And he gave him a new name. Yung dating Jacob the deceiver, Jacob the runner, pinalitan ng Israel. Dahil anong meaning ng Israel? God governed. Hindi na govern si Jacob ng strength niya. Hindi na govern si Jacob ng ego niya, ng pride niya. He is now already God governed. And sometimes when you are God governed, you're going to be limp. Pag govern ka na ng Panginoon, ganito ka na maglakad, mga kapatid. Ang pangit mo na maglakad. Nakakatawa ka na sa mata ng tao. Pero ngayon, naintindihan mo, it's not about me. It's about God who works in me. Nung immature ka pa, ang concern mo lagi ay reputation mo at self-image mo. Pero nung naglingkod ka sa Diyos, bahala na maging pangit ako sa mata niyo. I am not serving to please you. I am serving to please God. That's why si Jacob na runner ngayon is just limping but leaning. Sometimes we've got to be limp so that we got to learn to lean. Alam niyo mga kapatid, kayo mga young people, listen to me. Huwag kayong mag-antay na may gawin pa ang Diyos na kakaiba sa buhay niyo bago kayo maglingkod ng tama, mga kapatid. I'm not saying this to judge you. I'm saying this based from my personal experience. I know how to be carnal, and I know how to be slave of pornography, and I know how to be slave with this sexual fantasy, mga kapatid. Masaya lang yan sa simula, but the pain is going to last a lifetime. Alam niyo ba bakit ayaw ni Lord mag-fornicate kayo, mga kapatid? Because ayaw ni Lord na yung memories niyo ay mapuno ng regrets. You're going to regret it, mga kapatid. You're not going to like it. I'm not being hypocrite here, mga kapatid. I'm saying this based from my experience, and you've got to learn from what I've experienced, mga kapatid. It's not a life that we're pursuing for. Ang alam niyo ba yung pornography na hindi nagsisimula sa pornography? Nagsisimulan, maging ate kayo sa Mobile Legends, maging ate kayo sa mga computer games, at dahan-dahan ninanakaw niyan yung time mo para sa Panginoon. Nagsisimula yan, makiati kayo sa episodes, anime, bahala kayo mga kapatid. Pero kinakausap ko yung mga young people na seryoso sa paglilingkod sa Diyos. You got to be limp and crippled in some areas of your life. Before God can bless you and use you. Alam ni Daddy Mario, alam ni Pastor Ochi yun, mga kapatid. For the past 2 years, God crippled me, mga kapatid. Pinilayan ako ng Panginoon. Why? Dahil punong-puno ako ng kayabangan, punong-puno ako ng galing na galing ako sa sarili ko, punong-puno ako ng fasad, mga kapatid. And then the Lord crippled me, mga kapatid. And I'm standing here before you, mga kapatid. I am a limp. I am a limp. But I am now leaning to God. For the past 2 years, talking about depression, I've been depressed, mga kapatid. Nung give up ko na, mga kapatid, yung pagpapastor ko, tinapon ko yung lisensya ko, tinapon ko, mga kapatid, yung mga damit ko, I give up, ayoko na! Ayoko na mag-preach, ayoko na mag-pastor, I know I'm not worthy for this. I messed up, walang kasalanan yung church. It's just me. It's my fault, mga kapatid. I'm stupid, I'm selfish, I'm careless. It's all my fault, mga kapatid. And, you know, the Lord loves you so much that you've got to suffer the consequence. That's part of being partaker of His holiness. Hallelujah! Hallelujah! Pag pinalo kayo ng Panginoon, dapat kiligin kayo, mahal kayo ni God. He corrected whom He loves. He chastened whom He loves, mga kapatid. Sabi ng Panginoon sa akin, mamili ka, humiliation or reprobation. You know what reprobation is? Yung wala ng presensya ng Diyos sa'yo at sinukuan ka na ng Diyos at sabihin ng sa'yo ng Diyos, hayaan ka na. Bahala ka anong gusto mong gawin. Be happy with your life. Ayoko nang ganun. Lord, paluin mo na ako araw-araw. Hindi ako mahihirap. Hindi ko kaya, Lord, pag wala ka. Lord, pahiyain mo na
hated by many people. I check my inbox sa Facebook. I've been bashed. Ang daming galit sa akin, mga kapatid. There are some places sa Manila na hindi ako pwede pumunta. Many people are angry with me. And it's not their fault. I respect that, mga kapatid. It's just me. That's the Lord. He crippled me. He crippled me. Dati maangas ako mag-preach. Why? Because I'm earth. I'm Castanyo. I'm, magaling kasi tito ko. But now, nahiya na ako mag-preach. Why? Because I'm earth. And I'm just earth. And I'm now limping, but leaning. But leaning to God. And that is be a safeguard sa bawat isa and cautionary tale. Ayoko maranasan yung kung anong dinanas ko, mga kapatid. Sobrang nakaka-give up dahil na-experience ka ng condemnation to the highest level, Pastor Oji. Condemnation to the highest level. Sobrang depressing, mga kapatid. Hallelujah. Nag-decide na lang ako, Daddy Mario, mag-call center na lang ako. Ayoko na mag-pastor. I give up. I quit. Ayoko na. I give up. Pero kahit nasa call center ako, di maiwasan. Bible study ako sa call center, mga kapatid. And then one time, kung panahon ng pandemic, yung mga bakla doon, Daddy Mario, oy, ano ba yan? Sabi, huwag tayo puro panic, di ba? Dapat mag-pray tayo. Sabi ng mga bakla. Inugulat ako, sabi ng isang bakla doon, tawagin niyo si Papi. Papi tawag sa akin. Papi, halika dito. 500 ng mga workers doon sa Concentrics. Tinawag ako at mag-lead ng prayer, mga kapatid. I don't know bakit ganito. Sobrang ako naiyak, mga kapatid. And I lead the prayer. And I feel the presence of God more than anything I've ever experienced. And after the lead the prayer, Daddy Mario, sabi ng mga bakla, grabe, Papi, kinilabutan ako. Ano bang meron sa'yo? Ngiti lang ako. Pero tumakbo ko sa CR, umiyak ako. Sabi ko, I still got it! I still got it! Hindi mo ako ginasukuhan na. You still love me after all! You still forgive me after all! And here's the good news. And I'm here right now, preaching to you. And I'm here. I'm back in the ministry. And I can tell you, you can bounce back after your failures. You can bounce back after your mistakes. You can bounce back even on your greatest defeat. You can bounce back. Huwag kang sumuko. Huwag kang sumuko. Bumangon ka kung nagkamali ka. Bumangon ka kung nagkasala ka. Bumangon ka. I am a living testimony that you can bounce back after your mistakes. Cheater si Jacob. Deceiver si Jacob. Binali, mga kapatid. Yung buto ni Jacob. Ano nyo, itong gusto ko. Dinislocate yung kanyang buto. Pero ni-relocate yung kanyang buhay. His life was back on track. Binalik siya, tinuwid siya ng Diyos. Dahil sabi ng Panginoon, gagamitin kita. And you're going to be a testimony of my mercy and my grace. Para po in the future, 2021, pag may mga taong magkasala, you're going to look at Jacob and say, kung may pag-asa kay Jacob, there's hope for me. There's hope for me. Hindi sinikreto yung pagkakamali nila. Hindi tinago yung pagkakamali nila. Para i-encourage ka pag magkamali ka, huwag kang tumigil, huwag kang sumuko. Bumalik ka sa Panginoon at gagamitin ka. Oh God, oh God. God removed His own strength that He might be filled with God's strength. And the rest of His life, sa buong buhay ni Jacob noon, Daddy Mar, wala na siyang ibang ginagamit, kundi always walking with the staff. Si Jacob lang ata yung pilay na nakangiti. Hey, sa wakas, I got a new name. Hindi na ako Jacob. My name is Israel. Hallelujah, hallelujah. He had a staff to lean on. Because, itong gusto ko, mga kapatid, because he realized that he was stronger leaning than that he was standing on his own feet.
Jacob become more stronger and more greater when he was always leaning on his staff. Wow. At nung kunento yun ni Jacob sa kanyang mga apo, tumulo yung luha sa mata ng kanyang mga apo. At hindi na nila minak, criticize at inasab si Lolo. Kasi yung sayaw ni Lolo ay hindi lang pala isang matanda na trying hard sumayaw, kundi yung tuwing sumasayaw si Lolo ng pag-ganon-ganon, nire-reminisce niya kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay niya. Kaya nga sabi sa isang quote, mga kapatid, pain has an ennobling effect that joy cannot give. Pag yun ang nag-amen, din yung alam yung ennobling. Ang ennobling, it means to make you noble, to make you majestic, to make you dignified. May nabibigay si pain na hindi kaya ibigay ni joy, mga kapatid. That's why pag tumayo ka at mag-preach, you have the power. Alam mo yung sinasabi mo, hindi ka lang nagko-quote ng verse dahil na-experience mo yung sinasabi mo. Yung sinasabi kong brokenness, hindi lang ako nag-preach, mga kapatid. I know what it feels to be broken. I know what it feels to be lonely in the night crying and no one is with you. I know how it feels, mga kapatid, to have sleepless nights. I know how it feels. Sometimes meron kang mga suicidal thoughts sa isip mo at wala ka nang gana mag-pray at wala ka nang gana magbasa ng Bible at wala ka nang gana na kumain, wala ka nang gana maligo, wala ka nang gana uminom, na wala na yung will to live. Sobrang give up ka na talaga, mga kapatid. But let me tell you, during this moment, niyakap ako ng Panginoon, mga kapatid. At ang sabi niya, anak, kaya mo yan! Kaya mo yan! And Jacob is always walking, leaning on his staff. That's why kayo mga young people, energetic lang kayo mag-worship kasi malakas kayo eh. Kasi wala pa kayong arthritis, wala kayong almoranas, wala kayong diabetes. Pero ang mga tigulang, hindi man yan magalaw-galaw, pero malalim yan. Dahil kahit nakatayo lang yan, nostalgia at reminisce nila yung kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Kayo, mga young people, ang problema nyo ng crush nyo. Ang problema nyo, hindi kayo makaabot-abot sa meeting, sa ML. Yan ang problema nyo. Pero hindi nyo pa alam ang feeling mabaon sa utang. Hindi nyo pa alam ang feeling matraidor. Hindi nyo pa maalam ang feeling, mga kapatid, ng napakadaming responsibility na iisipin. Wala kayo ibang iniisip. That's why I believe, lahat ng mga tigulang, huwag naman sabihin tigulang, but a little bit older sa young, mga kapatid, you've got to be the best worshiper in this church. Because you worship not by your strength, you worship by your experience. Close, mga kapatid. You may hit rock bottom and hurt and crippled, but it is when God cripples us that we see how weak we are and that we always cling on Him. Kaya pag tinanong ka mamaya, kamusta ka na? Sagutin mo lang, I'm limping, but I'm leaning. Trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. When Jacob become a limp and start leaning to God, lahat ng takot niya para harapin si Esau, nawala. At kinabukasan, ang ganda pa nangyari. Sabi sa Bible, when a man pleases the Lord, He makes even his enemies at peace with him. Expect niya, papatayin siya ni Esau. Expect niya, mga kapatid, uubusin yung lahi nila. Pero, nung nagkita sila ni Esau, si Esau pang tumatakbo. At nakita niya, "Uy, kapatid! Lumis kita!" Niyakap pa siya ni Esau, mga kapatid. At sabi ni Jacob, "Kuya, sorry sa lahat, kuya." Pero sabi pa ni Esau, "Matagal na yun. Pinatawad na kita." Hallelujah! Paghayaan mo ang Panginoon ang mag-break sa buhay mo. Kahit yung mga kaaway mo, nagalit sa'yo. Magkakaroon ng kapatawaran. Magkakaroon ng reconciliation. Magkakaroon ng peace. Will you please the Lord?
1 minute mga kapatid. Kaya sabi sa Genesis 32:32, sabi ni Moses, siya nagsulat yan eh. And explain ni Moses na until now, custom ng mga Jew ay hindi kakainin yung hip part ng mga animals. Because that is where God touched Jacob. Ganon siya ka-holy. Ganon siya ka-special mga kapatid. Sino dito gusto ng blessing ng Panginoon? Ang ganda, dami gusto. Let's be honest. Di ako false prophet, di ko siya sugarcoat. The best way for God to bless you is to break you. Break from what? Break your ego, break your pride, break your self-entitlement, break your personal ambition. Kailangan matulog lahat yan mga kapatid. Because the Lord is nigh unto them that are of broken heart. The best way for God to bless us is to break us. And break us from our self-dependency. Nakikita niyo ngayon si Pastor Mario ginagamit ng Panginoon. But you don't know the pain that he's been through. Hindi niyo alam ang bawat sermon na pinipreach niya ay bunga ng mga basag na karanasan sa buhay, mga kapatid. Bawat fragment doon, mga kapatid, ay nire-reconstruct para maging sermon at maging inspiration sa bawat isa. Hallelujah. Sabi nga ni Jeff Arnold, if you want my anointing, then fight my devils. We all want to be here. We all want na gamitin tayo ng Panginoon. But there's a dirty process for you to be there. You've got to experience some brokenness, heartaches, sometimes betrayal by a friend. Sometimes you're going to be bashed by your loved ones. Sometimes you're going to be underestimated. Sometimes you're going to experience financial crisis, mga kapatid. Those are all part because God is setting, because He is going to use you in a mighty way. Kaya, Daddy Mari, yung mga taong nanggaling sa karumihan, pag ginamit sila ng Diyos, watch, hindi sila judgmental sa mga marurumi. Because they know, they've been there. Pero yung namuhay ng parang okay lang lahat, silang number one judgmental. Mga marurumi kayo, mga ganyan kayo, mga ganyan kayo. Pero pag nanggaling ka, doon, alam mo yung feeling ng struggle at ng pain. And in this day, judge mo sila, i-encourage mo sila. If God can change me, He can change you. He can change you. Anybody who has been mightily used of God were men and women who were painfully broken. Sabi sa isang kanta, His strength is perfect. When our strength is gone, He'll carry us when we can't carry on. Great in His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. One more time, let's sing it one. His strength is perfect. When our